Pero nung ako'y nagsuot ng buhay, sabi ko, paggamit ko yung buhay ko sa iyo. Gawin ko ang mga utos mo, Panginoon. Pinagdan yung sakit ko. Pinalis niya yung maintenance ko sa buhay. Hindi lamang yun. Hindi nagkaroon ng anak, binigyan niya naman. Ikaw ba naman po, gumawa na sa iyo ng lahat ng bagay ang Diyos. Hindi ka ba magpapasalamat? Hindi mo ba tatanawin na malaking utang na loob sa Panginoon? Yun yung naramdaman. Kaya Brother Paulo, naniniwala ako na ang buhay mo na yan ay gustong gamitin ng Panginoon. Dahil kung hindi may papagamit yan sa Diyos, saan may papagamit yan? Merong advantage. Kapag ipinagamit yan sa yung buhay mo, paggamit mo sa Diyos, meron sa pangako buhay na walang hanggan. Saganaan, pagpapala, reward, at masayang buhay. Masayang buhay in the sense na kahit may mga problema ka man naranasan, alam mo meron kang kakampi. Tama? Or ipagamit mo ang buhay mo sa daigdig mo ito sa mga pansamantalang bagay, trabaho. Kapag tumanda ka na, hindi ka na mapapakinabangan. Negosyo, kapag nagkasakit ka, hindi mo na magampanan ang negosyo mo. Pero kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, protektado. Ang tanong, saan may papagamit ang buhay mo? Sa Diyos, di ba? Kaya yun yung ginawa namin. Yun yung ginawa namin. Nung araw, kabataan ko, hindi ko papagamit, pero ang Diyos ang nakialam. Kaya ako nandito. Kaya, Brother Paulo, mahal ka ng Panginoon. Sabi ng Biblia, sa John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, sino yun? Si Jesus, diba? Kapag maunawaan mo yung ginawang sakripisyo ni Jesus, hindi lang ayon yan sa programa, kundi kumbaga ayon yan sa purpose na dapat maunawaan ng lahat ng tao. Ang problema, hindi na uunawaan. Maaaring naintindihan, pero hindi na sa puso ng tao. Bakit meron Jesus naghandog ng buhay? Para maligtas ka. Para maligtas siya. Ibig sabihin, kailangan ito maunawaan ng tao. Na si Jesus ay napako sa krus hindi dahil makasalanan, kundi para para tubusin tayo. No? Dahil sabi ng Biblia, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak o di magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun na yung langit. Ngayon, ang paraan para ang isang tao mapunta ng langit kapag namatay, si Jesus lang. Kahit gaano kalaki yung simbahan mo, kung wala ka ng relasyon sa Panginoon, wala rin. Sayang din. At ang sabi ng John chapter 14 verse 6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ni Jesus. So kailangan mong tanggapin, no choice talaga. Kung gusto mo talagang langit, no, kailangan mo sumampalataya. At ang kaligtasang ito, kapatid, ay dumating sa oras na ito. Ang kailangan mo lang tanggapin mo si Jesus. Sa paano paraan? Prayer. Panalangin sa pagtanggap sa Panginoon. At naniniwala ako, kapatid, yung salita na napakinggan mo, hindi yan mawawalan ng kabuluhan. Bagamat ngayon parang napakinggan mo lang, parang normal lang, pero sabi ng Roma chapter 1 verse 16, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Dati hindi ko rin masyadong alam mo napakinggan ko, naunawaan ko yung sinasabi, yung bahagi sa akin. Kailang hindi ko talaga panaramdaman yung impact nito. Hanggang dumating yung punto na nag-sprout yung salita ng Panginoon. Tumubo hanggang sa lumago. Kaya ito na ako ngayon, kapagamit ko nito. Napakahalaga yung may mapakinggan yung tao sa salita ng Panginoon. Kaya ngayon, siguro hindi lang isang beses mo napakinggan ito, marami na nagbabahagi sa iyo. No? Marami na ba? Ang kailangan mo lang, kapatid, hakbang. Kahit anumang ipapakinggan mo kapag hindi mo hahakbangan, pabalik-balik ka lang sa ganun cycle. No? Hakbang lang. At kapag humakbang ka, ipapagamit mong buhay sa Panginoon, naniniwala po, magandang future ang ibibigay sa iyo. Gusto mo magandang future, ibibigay ng Diyos sa iyo. Hindi yan kayang ibigay ng trabaho. Hindi kayang ibigay yan sa iyo ng tao. Kayang ibigay sa iyo ng Diyos. Tama ba? Kaya kailangan mo siya. No? Sasampalataya ka ba? Kaya tayo.